mo dyan? Halika na! Opo, Mama. Wala akong tiwala sa kanila. Mukha silang maligno. Hindi ako naniniwalang bumalik dito si Kilua na bukal ang kanyang kalooban. Gon, nainis na ako. Ayoko nang bumalik. Sundan na lang natin sila. Pero pag ginawa natin yun, may pakiramdam akong si Binibining Canary ang sisisihin nilang lahat. Totoo yun. Huwag kayong mag-alala. Ha? Akong bahala. Sasamahan ko kayo sa opisina ng mayordomo. Merong telepono doon na maaari kayong tumawag ng diretso sa mansyon. Makakausap ko na ba si Kilua? Kung si Master Zenong makakasagot, maaari. Kaya lang... Makinig ka muna sa akin! Lolo, sinusunod mo kanyang layaw eh. Kaya naman masyado nang yumayabang ang batang yan. Alam mo naman na espesyal ang iyong kapatid. Milky, ano sa palagay mo ang masasabi mo sa kanyang kakayahan? Siyempre mahusay. Kung pinag-uusapan natin ang kanyang kakayahan, siya na ang pinakamalakas sa kasaysayan ng pamilya ng Zordic. Kahit si Mama, inaamin naman yun eh. At hindi rin ako tumututol. Pero, bumagsak siya bilang tagapaslang. Mabago-bagong isip eh. Kung magkakaroon ka ng kaibigan, hindi ka nararapat na maging miyembro ng pamilya ng Zordic. Sa madaling salita, ang kapatid ko ay walang karapatan dito. Dahil nasisiraan na siya ng ulo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kung pagiging tagapaslang ang pag-uusapan, kahit sino'y tatapusin ko basta may utos. Lolo, ang bago kong bombay, pwede ko ipagmalaki sa inyo. Napakaliit lang ng bomba. Pwede natin ikabit sa lamok. Pag sumipsip ng dugo ng tao ang lamok na yon, boom! Bigla yung sasabog! Ang galing ko talaga. Ang invention ko, mas maliit pa sa ordinaryong paputok. Ang problema nga lang, paano malalaman ng lamok ang kanyang target? O, di ba? Ang galing ko, ano? Sa susunod, ako natitingalin sa pamilya ng Zordic, di ba? O, di ba? Ang galing! Anak ko! Huwag kang umalis, anak ko! Kilua! Huwag mo kaming iwan! Kilua! Ikaw ba yan, Kilua? Kilua, tatayo ka na lang ba dyan? Umupo ka dito. Opo. Balita ko'y nagkaroon ka raw ng kaibigan. Opo. Anong klase silang tao? Anong klase? Masaya ako kapag kasama ko sila. Kumusta naman ang pagsusulit? Madali lang. Umalis ka dito. At ang naalala kong sinabi mo ay ikaw ang magdidesisyon sa iyong sarili. Tama ba ako? Tapos sumali ka sa hunter exam. Tama kayo. Pero wala akong intensyon na maging hunter. Wala akong pakialam doon. Pero ang sinabi sa akin ni Rumi, sawang-sawa ka na raw sa pagtapos ng buhay ng tao. Totoo ba yun? Bakit naman? Sa inyong 5 magkakapatid, ikaw napili kong papalit sa akin. At hanggang ngayon, palagay ko'y tama pa rin ang naging desisyon ko. Kilua, sabihin mo sa akin ngayon, talaga bang pagod ka na sa pagiging tagapaslang? Hindi naman sa ganon. Sa tingin ko'y bagay sa akin ang pinagagawa niyo. Sa tingin mo lang. Ang pagsasanay bilang tagapaslang. Pati na rin ang trabaho. At ang hunter exam, lahat yung para sa akin ay isang laro lang. Pero
Mula nung makasama ko si Gon at yung iba pa, bigla ko lang naramdaman na mas masaya palang makipagkaibigan. Sigon, sabihin mo nga, kaibigan mo ba ang taong yun? Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa iyong kaibigan. Si Gon, ni hindi man lamang siya nabigla nung sabihin ko sa kanya na ako ay miyembro ng pamilya ng tagapaslang. Natutuwa ako sa lahat ng mga pinakita niya sa akin. Hindi siya ordinaryong bata. Hindi ako nakaramdam ng pagkainip nung magkasama kami. Nakakatuwa. Wala siyang katulad. Ibang klaseng tao nga siya. Pero dahil sa nakikita kita nakangiti. Kiluwa, halika dito. Gusto ko sana magkwentuhan naman tayo. Anong ginawa mo sa pagsusulit? Paano mo siya nakilala? Anong nasa isip mo? Ang lahat na nangyari, gusto kong sabihin mo sa akin. Kiluwa. Sige. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa kapatid mo? Tumigil ka! Kiluwa! Hindi mo pa naririnig ang sarap ng iyong mama!